So kamusta mga Dabarkads? Ayun po, mabilisan lang po, merong panibagong script na nilalabas ito pong mga pages na laban sa TVJ. Okay? So ang pinapalabas po nila ay bigo daw, failure daw yung pong naging episode last Saturday. Kasi po yung ratings daw ay 4.4 lang, hindi daw tumaas. Okay? Pero yung ratings po ng TVJ nung Sabado, number 1 pa rin. Siya pa rin ang nangunguna sa noontime. Yan pa rin ang number 1 show. Pero failure daw kasi pinagsama na yung RPN 9 tsaka yung TV5. Parang wala ding effect. Okay? So basahin natin tapos mag-react tayo. Kung mailalarawan ang naging sanib puwersa ng TV5 at CNN para sa EB, nakakuha lamang sila ng 4.4 rating. Laban sa pilot episode nito last July 1 na nakakuha ng 8.4. Iba naman syempre yung pilot, 'di ba? Na unang-una. Ito naman ay unang episode lang na kompleto na yung Eat Bulaga, 'di ba? Halos pareho naman yung laman ng show, kompleto lang yung title. Tila hindi na na-maintain ang magic ng so-called noontime icons dahil hindi na sila makaariba basta-basta dahil nagbabago na ang timpla ng panahon. Sa parehong araw, ginamit na nila ang titulong Eat Bulaga. Ayun, dahil daw doon sa Marikina na utos. Naglaho na ang sinasabing iconic noontime magic. Yun ang kanilang sinasabi. Dahil kahit gamit na nila ang titulo, natili silang napako sa 4.0 rating points. Kung minsan daw bumababa sa 3.0. Mas mababa talaga ito kumpara noong nasa poder pa sila ng tape at umeere sa GMA network. Madalang sila makakuha ng below 5 na rating points. Well, yung GMA, admittedly, malakas yung signal nun, malakas yung bato ng signal nun buong bansa. So hindi mo maiiwasan talaga pag pumunta ka sa station na mas konti yung pong mga transmitter, talagang mas bababa ng konti ang iyong ratings. Pero ang importante, number 1 pa rin siya sa noontime. Yun ang hindi mo maialis dyan. Okay? So nitong Sabado nakakuha ang It's Showtime na 4.3, halos dumikit. Okay, so halos patunay na mas malawak ang reach ng pinagsamang GTV, A2C at Kapamilya Channel. So mahaba pa to. Samantalang nitong Sabado nagpalit na rin ng temporary title ang tape. Temporary lang daw, so magbabago pa sila. Tahanang Pinakamasaya. Napako rin sa 2.7 to 3.5 itong Tahanang Pinakamasaya. So sa akin of course, pinagbabasihan ng mga sponsor yung ratings dyan sa Nutam. Sinusunod natin yan. Pero pagdating sa interest ng tao, yung sa online talagang kitang-kita mo yung interest Yung sa interest sa It's Showtime, malaki. Interest sa Eat Bulaga, malaki. Yung sa Tahanang Pinakamasaya, ang baba pa rin. So nagsisimula sila sa baba, kailangan nilang palakihin yan on their own. So sa akin, mas barometer yun sa tunay na nararamdaman ng taong bayan. Kasama yan yung mga nanonood sa abroad. So sa akin yung Nutam, fine, sinusunod natin yan. Dikit yung laban, number 1 yung Eat Bulaga, pero mas magandang barometer yung sa online kung gaano ka-interesado yung mga tao doon sa nilalabas mong produkto. Okay? So ayun, so inaano nila kumbaga pinupulaan nila yung pong bagong partnership. Una, bago, 'di ba? Hindi ko nga alam kung alam na ng mga nasa probinsya o mga nasa malayong lugar na sa RPN ay meron na silang mapapanood na TVJ. O baka hindi pa nila alam, 'di ba? Kasi syempre, yung mga probinsya, hindi naman lahat 'yan nakakapag-online parate. So, give it time, bago pa lang 'yan sa Channel 9. Talagang nagmamadali, gusto mataas na ratings na kaagad. Alam nyo, iba na yung panahon ngayon, hindi katulad nung araw, hindi katulad nung sa Aldab na panahon na hindi lahat naka-online, hindi lahat, 'di ba, nakatutok sa YouTube. Ang layo So buti nga meron pa ring mga katulad ng mga noontime shows ngayon na It's Showtime, na Eat Bulaga, na lumalaban pagdating po sa television, 'di ba? Kasi talagang iba na yung panahon ngayon pagdating po sa habits ng mga viewers. Pero sa akin, hindi mo makakaila, number 1 pa rin yung Eat Bulaga. At sa akin, normal naman na ang ratings minsan mataas, minsan mababa. So abangan nyo po, kasi pag lumabas yung mga bagong mga pakulo at mga bagong ideas ng Tito Vic and Joey at nila Ma'am Jennifer, sigurado po
na sisipa na naman yung ratings at tataas na naman. Ang importante po ay ma-normalize muna yung operasyon, kasi last year yun naman po ang labanan eh. Maging normal muna, kasi malaking adjustment yung paglipat, wala pang ang permanenteng tahanan eh, kasi di ba yung maliit na studio lang sa TV5 ang ginagamit. So last year was about getting things back to normal, dahil malaking adjustment yung paglipat. O ngayon po, it's about rising, it's about reaching new heights, it's about being more creative at reaching new markets and reaching new people, reaching new mga bagong audience. Ito yan, ang importante po, ang TVJ, sila Ma'am Jennifer ay may track record. May track record ng pagkuha ng matataas na ratings na kaya na nila dati, gagawin nila ulit, di ba? Ito pong sa tahanang pinakamasaya, puro bago sila dyan, mga writers nila at mga host nila. So ngayon pa lang nila papatunayan kung kaya ba nila, diba? So makikita po natin, nasa kanila naman yan eh, kung if they got what it takes para po tumagal. Naalala ko yung sinabi ni Mr. Tony Tobiera, okay? Hindi ito nakukuha kumbaga hindi pa natututunan nila yung tinuro ni Mr. Tony Tobiera. Ang sabi niya noon, ang sinasabi niya parate, alam mo, ang showbiz hindi yan palakihan kung hindi patagalan. Yan po ang totoong dyan, that will stand the test of time. A show that will last years and will be relevant even after decades. Yan po ang napatunayan na ng TVJ. Yan po ang sisimulan palang gawin ng tahanang pinakamasaya. Okay, so sa akin, itong mga hirit na ganito mababaw po eh, pero ang bottom line dyan, TVJ is here to stay. Go for gold and beyond. The next 5 years hanggang pa 50th year is going to be very exciting. At syempre nandyan kami na mga kasama ng TVJ, mga defenders, para po samahan tayong mga Dabarkads na kumbaga makita natin to lahat at maabot natin yung tagumpay. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye bye.